Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay Catherine Bernardo, mas pinili at mas bet ng executive para kay Alden Richards towards Sanya Lopez. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Sanya patungkol sa pag-disregard sa kanya? At ngayong araw, bago tayo magpatuloy, ay pag-usapan muna natin to dahil nagkikreate na naman po sila ng panibagong ingay sa social media matapos may mga dilulong Aldab fan ang kinilig dahil nabuhay na naman ang pantasa nilang na magkaroon ng reunion ang kanilang mga idolong sina Alden Richards at Maine Mendoza kamakailan. Pareho kasing dumalo ang dalawa sa kasal ni Jose Manalo at Mergine Maranan. Malaking bahagi kasi si Jose sa love team ng Aldab dahil siya ang gumanap noon bilang yaya ni Dora. Ang karakter na nag-uugnay sa phenomenal ng kalisering tinampukan ni na Alden at Maine sa Itbulaga, kung saan si Miss Nate Gonzaga po, isa sa mga president ng fans club ni Mr. Alden Richards, ay nag-react patungkol sa mga tweets patungkol dito. Speaking of Jose's wedding, may mga nag-iintriga din na parang ito raw po ay naging parang venue para muling magkita itong si Mr. Alden Richards at si Mr. or Alden Richards and Maine Mendoza, na bagay na talaga ng mga kumbaga parang natatawa na lang talaga yung ilan sa mga netizen kasi hanggang sa ngayon meron pa rin po talagang umaasa na sila po ay may anak, sila po ay kinasal, kahit na po itong si Miss Maine ay talagang sobrang saya na sa kanyang husband. At syempre po sa kasal po na ito sa Boracay, kasama rin po si Mr. Arjo Ataide dito po sa lugar kung saan kinasal si Mr. Jose Manalo. So napaka-imposible po na parang ano nila yan, parang yun po ay ano nila, parang ginagawa kasi ng Aldab, pakaparaanan daw ni Jose yun para magkita or maipakita sa publiko that they are still okay. So grabe po kasi yung mga lumalabas sa balita patungkol sa bagay na ito. At alam nyo naman po mga Dilulu fans, diba? So anyway, at ito pa, pag-usapan natin itong si Sanya Lopez, kasi si Sanya po talagang sa mga eksena po niya dito sa Pulang Araw, inamin niya na talagang sobrang ginagalingan talaga niya ang ilan sa mga eksena na meron po siya, kasi gusto niya kasi magkaroon po ng projects with Mr. Alden Richards, na pangarap din ng ilang mga actors and actresses po sa showbiz na makasamang isang Alden Richards sa isang malaking project. Pero towards or sa pagpipilian ay nagsalita naman na si Miss or Attorney Annette Gozon patungkol sa follow-up project na pinag-uusapan ng GMA at ng ABS-CBN. Masakit lang po dun po sa dito po sa part nitong si Miss Sanya na siya po mismo ay resident ano siya, actress, or siya po ay artist ng GMA, pero mas pinipili pa rin ni Attorney Annette Gozon itong si Catherine towards her. So medyo masakit sa part niya yun kasi nangangarap sana siya na masundan yung proyekto nila ni Alden Richards, pero base po sa interview ni Annette Gozon or Attorney Annette Gozon na mas gusto niya po si Catherine at maipush through na yung kanila pong project. Ang sinasabi po ng ilan na hindi pa daw po pwedeng sundan yung Hello Love Again kasi parang it takes a lot of years bago masundan para talagang hinog na hinog, no? Katulad ng sinasabi ni Miss Carmi sa kanya pong interview sa On Q. So ang panawagan po ng ilang mga netizen na magkaroon sila ng serye at pinag-uusapan din yung Queen of Tears na sinasabing remake, no, na parang Korean novela siya tapos i-remake po ng nitong si Alden at si Miss Catherine Bernardo. Yun po yung usap-usapan. Ang masakit lang sa part ni Miss Sanya Lopez, wala po siya sa pagpipilian. Talagang mas pinupush po kasi ni Attorney Annette na masundan na po agad-agad yung projects ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo. Not just a project, but a projects. Kasi talagang they look forward for a $1 billion no, na kinita po nito. No? Another billions nga daw yung gagawin nila for another movie. Kasi parang they are really happy na possible daw pala talaga na kumita ng ganong kalaki ang isang movie na nagawa ng Pinoy. Diba? So, talagang everything is possible kapag po, ano talaga, yung matatawag mo na may chemistry, diba?
Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay pinatunayan ni Alden Richards at Kathryn Bernardo na hindi hadlang ang distance para silang dalawa ay patuloy na magkaroon ng komunikasyon. So, ano nga ba ang nakapalob sa balita nito? And for today's video, ay pag-usapan natin ang ilan sa mga post ni Mr. Alden Richards sa kanyang IG account kung saan magkakaroon po sila ng first ever bazaar this coming December 20, Friday 2024 ng AJE Studio, no? So, ito yung ilan sa mga mga ganap ni Mr. Alden Richards, no? So, matapos nga si Alden Richards ay mamataan at itong si Miss Kathryn ay nandoon pa rin po. Pinost niya po, nirepost niya sa kanyang IG account yung mga pangyayari po dito sa Thailand kung saan meron po siyang komento doon na parang nagpapasalamat siya dito po sa kanyang team, no? Talagang hindi po siya iniwan in good times and in bad times, kasama niya maging sa tagumpay, talagang ito yung mga taong kasama niya at hindi siya iniiwan. Kaya naman very thankful po itong si Miss Kathryn. Yung buong team niya po ay dinala niya dito sa Thailand. Hindi ko nga lang alam kung all expenses paid by Kathryn, ano? And kitang-kita naman natin na talagang medyo ang pansin ko lang sa parang si Kathryn ay medyo malata siya dito sa mga pagkakataong ito. Siguro may namimiss, diba? Baka namimiss niya si Tisoy. Pero, alam niyo po ba na meron pong isang senaryo na pinatunayan na habang si Mr. Alden Richards ay naririto at present po dito sa kasal ni Mr. Jose Manalo na nakasama niya sa Itbulaga, meron nagsisirculate po na videos na nagpapatunay na talagang very updating talaga itong si Mr. Alden Richards towards Kathryn. May nagpatunay po at nakitang itong kanyang story natin. Si Alden yun ay nakita, nabasa, na minamessage na si Kat at nagre-report sa kay Kat kung anong nangyayari every now and then. Nag-report na siya bilang kaibigan. Hindi mo siya report bilang mag-jowa. Ang dami kong kaibigan, hindi ko nire-reportan kung ano ginagawa ko. Ha? Pag sa kaibigan, hindi ka nagre-report? Oo. According po dito sa isang Bardagula na parang isang live video, no, ni Jobert Sokol dito at ng isa sa mga nakakasama niya ng live ay meron pong nakarating na news na parang nakita po ay naspatan itong si Mr. Alden Richards na nagchat-chat at ang kanyang kachat ay walang iba kundi isang Kathryn Bernardo. Sinabi nga dito na parang ina-update ni Mr. Alden Richards si Kathryn sa lahat ng mga nangyayari sa kanya habang sila ay magkahiwalay, kasi si Miss Kathryn nasa Thailand tapos si Alden naman nandito po sa Pilipinas, nasa Boracay. Pero alam niyo po ba na parang hindi pa rin naniniwala ito si Jobert. So dahil dito sinupalpal ngayon itong si Jobert, kasi totoo naman yung sinasabi ng isang boy na parang isang host na hindi po hindi kumaga parang sa kaibigan natin, hindi naman tayo updating wala naman pakialam sa atin yung mga kaibigan natin diba? Pero kung talagang yan ay karelasyon mo, every now and then is i-update mo yan, diba? And isa sa mga nagustuhan ni Miss Kathryn Bernardo kay Tisoy is very updating talaga siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, ina-update niya lagi si Miss Kat. So, ito pong video na to, ito po ang nagpapatunay talaga na may relasyon na talaga si Kathryn at si Alden. Hindi naman mag-a-update yan ng ganyan, diba? Sabi nga ng ilang mga netizen, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin maintindihan at maunawaan ang mga galawang ito. Ito po ay isa sa mga panawagan para sa mga followers ni Jobert na parang makakatnyel pa rin at hindi naniniwala, no? Dahil doon nasa palpal talaga siya ng bongga. At the same time, is ito po yung para rin sa mga nagdududa pa kay Kathryn at Alden Richards. Dito pa lang kuwang-kuwa na talaga may kita talaga natin na hindi mo i-update yan every now and then kung talagang wala pa kayong relasyon, kasi gawain po ng magjowa yan at gawain ng LDR yan, long distance relationship. So, yun ang peg nila ngayon dalawa So anyway, sana nga is makasunod si Mr. Alden Richards, kasi sa mga oras na to wala na po siyang mga update sa IG.
Alden Richards. Bakit nga ba tila naging emosyonal maging si Mama Ten sa kanila pong pabazar ngayong gabi? Ang namataan nga si Mr. Alden Richards na nagpupunas pa ng kanyang luha maging si Mama Ten matapos maganap yung kanilang pabazar. Naging emosyonal nga si Mama Ten at si Alden dahil dito. Panoorin po natin. Hindi na napansin talaga kasi kung kada nasasalita ako sa foundation kasi di ba si Richard alam naman natin na hindi siya nakapagtapos ng college, hindi siya nakapagtapos ng course kung gusto niya, pero sinikap na sinikap niya na makatulong sa iba, inungan niya yung iba kasi gusto niya yung pangarap niya, maabot niya doon mga tao natutulungan niya ngayon. So, hindi siya makakapag-graduate niya kung hindi sa tulong yung lahat. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng support at paglumahan yung binibigay kay Ate. Dahil lang parang maraming salamat sa inyo doon sa mga bumili, doon sa mga hindi nakapunta pero sumusuporta lagi sa mga live selling namin at lahat ng project ni Alden. Maraming salamat at Merry Christmas po sa inyo lahat. Si Jesus na po ang bahala sa inyong gantipalaan. So ayan na. Etong mga items na Hindi na nga naiwasan ni Mama Ten na maiyak dahil po sa mga sacrifices na ginagawa ni Mr. Alden Richards dito po sa kanyang AR Foundation kung saan kung sa isang artista na napaka-busy at napakasikat na talagang nakakaroon or binubuhos niya po yung oras at pagkakataon niya na imbis na pinapahinga niya yung mga oras na to talagang pumunta pa siya sa AR Foundation or the CEO ng AR Foundation para po bigyang daan ito pong pabazar kasi malaki po kasi yung parang maitutulong nito para dun sa mga scholars na pinag-aaral po niya ngayon. So napaluha nga itong si Mama Ten ng alalahanin ang ilan sa mga pagkakataon kung bakit si Alden Richards nga hindi nakatapos sa pag-aaral. So ngayon din naman si Alden Richards naging emotional din siya habang ikinukwento ito ni Mama Ten sa publiko. Kaya naman sinasabi nito na sobrang lapit sa puso ni Mr. Alden Richards ang foundation na ito. Kung matatandaan po ninyo, may mga interview si Alden Richards sa sinabi niya po doon na talagang isa sa mga main goal ng kanya pong AR Foundation ay pag-aralin ang mga less fortunate people. If you remember one of his interview with Miss Tony Gonzaga, sinabi niya doon na sinasabi daw ng lahat na hindi raw hadlang ang kahirapan. Pero yun, pinabulaanan niya yun. Sabi niya, hadlang po ang kahirapan sa pag-aaral. So, dahil po dito, dahil nagkaroon na siya ng mas maraming budget at talagang biniyayaan siya ng Diyos ng maraming proyekto, isa sa pinaka main goal niya is yung isang bagay na hindi niya nagawa noon ay ipinararanas niya sa ibang mga estudyante na less fortunate dahil minsan ay naging isa siya sa mga kabataang ito. So kaya po talagang pinupush through niya ito pong kanyang foundation na ito. So para po panoorin pa natin ang ilan sa mga kaganapan dito po sa kanyang pabazar. Let's watch this. Okay, last 10. Pagkinawakan po ang ano. 4. 60. Kaya po, lapit na po kayo dito, yung mga natawag na numbers ko. Yung iba po, Ulit po, 22, 17, 64, 8, 88, 73, 84,
60. Sali ka, Jericho. Actually, kahit seniors po, sobrang dali lang ito kahit nakapikit. Kaya niyo pong gawin ito. Tatawagin ko yung number nung last 10 ha. Sino si 60? Number 60. Asan po number 60? 60 ma'am? Ayan, kasali po kayo. And 60. Sino si number 4? 04. Si Neil. 71. 71. 71. Si Kakay, not listening. 71, okay. 84. 73. Very good. 88. 88, nasaan? Double 8. 88 po. Sino yung 88? Sige, pag ayaw ng 88. Ah, si Ate Roda. Si Ate ang 88. Sino bantay ni Ate? Ah, okay. So, 88. 08. Sino? Si Ate ID. 08. 64. 17. 17. 17 po. 17. 17. 17, wala. Andun yung set. Okay, okay. 22. Okay. So roll call ulit para sure. 26, sino po? 26. 26. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone. And for today's video, ito na, inilabas ng Star Cinema ang ilan sa mga photos kung saan si Miss Catherine Bernardo ay usap-usapan na nga patungkol sa kanyang movie or serye. Hindi pa kasi inilalabas ang buong detalye ng programa or ng ito pong project na ito. Pero may mga nakikita na tayong ganitong ganap ni Catherine. It's either tapos nang gawin to or mas inuna lang talaga yung Hello Love Again na ipalabas sa publiko. Pwede rin po kasi ito na parang serye siya. This is about the Elena, the women empowerment, no? Doon po natin mapapanood. Of course, si Miss Catherine Bernardo rin ay kasama din sa mga choices ng Global Icon of the Year. So, very, diba, na dami niya pong mga pauga ngayong taon. And, bago tayo mag-start, panoorin po muna natin ang ilan sa mga videos na ito, kung saan kinumpara nga ang Aldab at ang Katden. Let's watch this. Mga love teams noon at ngayon, okay? Sino sa tingin mo ang pinaka mga walang kwenta din na love team? Sabi mo kanina behind the scenes wala ka pa sa mga love team, hindi ka ma-love team. Pero sino doon yung rurok, yung pinakaayaw? Pinakang si Buboy. Walang kakwenta-kwenta. I-blip nyo na lang. Oo, sige. Ay, baka gusto maliprit baka maliprit ka. Alam mo maraming nagagalit. Akala nga nila may anak. Oo. May pamilya. Ayan na, alam na. Pero alam yung bago niya ngayon, ang bagay sila. Yun, na parang nag-swak. Oo, nahanap din niya yung para sa kanya. Oo. The right one. Oo. Tsaka manood na tayo nun. Ay!
Tahasan ngang tinukoy ni Papa Dudut ang Aldab dito po sa nasabing serye o nasabing palabas na ito sa GMA, at sinabi niya rin na talagang natagpuan na daw ni Alden Richards yung talagang nagmatch para sa kanya, na ang tinutukoy naman ay si Catherine Bernardo. So dahil po dito umingay po sa social media at naging talk of the town po yan sa ilang mga social media site, dahil tila baga marami pong mga other fans yung mga Aldab fans na talagang parang hindi nila matanggap, no? Although hindi siya talaga tahasan na parang isinapubliko, pero base po sa description nitong si Miss Tuesday Vargas ay talagang yun ang tinutukoy niya. And of course, syempre po, pag-usapan din po natin ito pong nasabing parang conversation ng isa, kasi ito sa mga ebidensya, dahil maging si Miss Maine Mendoza po ay naglabas na rin ng evidence, kasi usap-usapan dito yung convo na to, na parang si Alden Richards po ay hindi na siya dumiretso sa reception. After po ng wedding, umuwi na siya agad, umalis na agad, nagmamadali daw si Tisoy, which means may katotohanan talaga or possible talaga na sumunod nga siya sa Thailand. Dahil according nga sa report, 1.5 hour or 1 hour and 30 minutes lang ay makakarating na nga siya sa lugar na yon. So hindi po imposible yon kung quick vacation or parang binigyan niya lang ng oras. So dahil pinag-usapan din po ito na sinasabi ng ilang mga Aldab fans na ito raw yung pagkikita ni Alden at ni Maine, pagsasama nila dito, at lalo-lalo na si Aling Mila, no? Ni Elmila Baluyot, na talaga namang sobra po yung kanyang sinasabi dito po. Na nakita natin naglabas na rin si Miss Maine Mendoza ng kanyang ebidensya na magkasama sila ni Arjo Atayde, yung kanyang husband, dito po sa Boracay. At si Arjo po ang kanyang kasama dito po sa kasal, at wala pong Alden Richards na katabi niya. Sinasabi kasi ng ilan nitong mga Dilulo fans na ito na parang ito raw yung parang patunay na magkasama daw yung si Wifey tsaka si Tisoy, no? Wifey kasi tawag nila kay Miss Maine So ayun yung ilan sa mga evidence. Silabas agad ni Miss Maine kasi nga yun na naman po yung usap-usapan nila. But anyways, ang nakakatuwa lang dito is pati po yung DJ sa radyo na si Papa Dudut ay hindi na rin po nagpahuli, no? Para po talagang sabihin sa publiko na talagang kitang-kita nila na nagmamatch talaga si Miss Catherine at si Alden Richards as a couple. And we are so happy to hear those words. Maging galing po kay dito po sa kaibigan ni Alden Richards na host Tuesday, at saka po si Buboy, So sana lang talaga is yung tapos na ito po mga bagay na kinakalat ngayon ng ilang mga funny. But anyways, hello Katden lovers and Katden followers, Manay Christy Permin. Abay mayroon pong revelasyon or may natuklasan patungkol sa Katden. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang ilan sa mga kaganapan dito po kay Mr. Alden Richards, kung saan siya po ay tinaguri ang most influential 2024 or isa po siya sa mga parang kasama dun po sa mga pagpipilian Alden Richards sure bet. Sabi dyan, Alden Richards soar high with 3 quality movies, mega serye or primetime TV, and string of endorsement from late 2023 to 2024. Alden Richards checks all the boxes of certified matinee idol. Because he possesses a boyishly handsome face, the right work attitude, a remarkable talent, and the X factor that makes him sure bet for entertainment projects on a various platform. A prize GMA 7 stars, Alden has had the lead role in total of 10 full-length teleserye, 8 hosting stints for variety and reality shows, and at least 4 solo concert in the last 13 years. He has also starred at least 8 movies produced by different film companies including GMA Pictures and the film arm of GMA 7. So ganito katindi si Mr. Alden Richards. And of course, ganito rin po si Miss Kat, dahil si Catherine Bernardo po ay nakabalik na from Thailand, Bangkok, Thailand, at kanina po is back to work dahil nag-post na po siya sa kanyang IG account ng ilang mga photos ng kanya pong ini-endorso na isang drinking parang ito po ay Gatorade, ayon.
And syempre po, kahit magkahiwalay ang mga ganap nila sa buhay ngayon, ay may kanya-kanya pong mga parang, may mga tao pa rin talaga nag-aabang kung ano na nga ba talaga ang kanilang mga susunod na ganap. Kasi syempre, dami na nakakamiss sa kanilang dalawa. So, para po maliwanagan tayo sa mga bagay na, let's watch this video. At saka yung lahat ng mga proyekto, tignan mo, sinusundan talaga. At saka nagtatagumpay. Oo. Yung mga bira kay Alden, hindi siya sumasagot kasi kilala niya yung sarili niya eh. No? Ito talaga yung likas na masaya sa buhay niya. Kasi wala siyang dapat i-correct, wala siyang awawayin. Kasi masaya siya eh, tagumpay siya eh. Itong talagang Diba kapag maligaya ka na at matagumpay ka na, lahat ng sasabihin ng iba, baliwala na lang. Kahit nga papuri, hindi mo kailangan eh. Kasi kilala mo na ang sarili mo. Yes. Kaya papuri man o bira, baliwala na yon. Kasi alam mo kung sino ka at alam mo kung ano ang kapasidad mo. Yun lang yun. Kaya lang talagang yung alaala ng kanyang ina, hindi mawawala yun. Mas nagtatagumpay si Alden, mas lumalalim yung lungkot dahil hindi na nakita ng mami niya ang nagaganap sa kanyang karera ngayon. Yes. Ibang klase talaga. Iba. Magandang teleserye, magandang pelikula, diba? Maraming commercial. Masayang pamilya. Masayang pamilya. Yun ang pinakamaganda. Love life, tingnan natin next year. Baka malapit na. Tingnan natin next year. Siya naman ay hindi nagmamadali, pero nag-aabang. Ayun. Iba yun eh. Hindi nagmamadali, pero nag-aabang. Alamin po natin next year, baka naman meron ng magandang pagbabago. Total naman, napaka-close na nila ni Catherine Bernardo. Baka si Catherine mismo nagsasabing hindi rin naman siya nagmamadali. Tama yan. Diba? Oo, pag kayo naman, kahit ano mangyari, kayo pa rin. At saka yan ang hinihantay talaga ng marami. Sobrang hinihintay ng ating mga kababayan. Kaya Alden Richards, sana mapanghawakan mo pa rin yung ugali mo. Kung hindi ka magbabago, hindi ka kayang pagbaguhin ng salapi, ng katanyagan, at lahat ng mga papuri, pakinggan mo lang, huwag mong paniniwalaan. Para nakababa pa rin ang dalawang paa mo sa lupa. Base po sa source ni Manay Christy Permin na despite of all the success na meron po si Mr. Alden Richards sa ngayon, talagang meron pa rin po siyang lungkot dahil lahat ng mga success na tinatamasa niya ngayon sa kanyang pag-aartista, sa kanyang businesses, at sa ilang mga aspeto ng kanyang buhay ngayon ay hindi po ito na-witness ng kanyang ina na si Mami Rosario. So, sabi nga ni Manay Christy, habang nagtatagumpay at habang success si Mr. Alden Richards ay may tumitindi pa yung lungkot. Pero syempre, ang nagpapabalanse nito ngayon, yung kanya pong wino-workout na love life, kung saan sinabi dito ni Manay Christy Permin na parehas po silang hindi sila in a hurry. Kumbaga, hindi sila nagmamadali sa kung ano pa man yung pwedeng kapuntahan ng kanilang sinimulan, diba? Kasi sa dami, alam nyo po kasi, halos karamihan ng mga hindi po talaga totoong fans ng Kat Den, tinatawag na dilulo ang mga Kat Den fans dahil daw tayo, mga delusional daw tayo, dahil parang nag-a-aspire tayo na maging sila, mag-a-aspire tayo na ikasal sila, na sila yung magkatuluyan, which is hindi naman maalis sa atin dahil sa dami ng mga interviews nila kung paano po alagaan ni Alden si Catherine at kung paano po nila sagutin ang ilan sa mga hot issues and hot questions na talagang nagmamatch sa kanilang personalidad. Kaya naman talagang sabi po ni Manay Christy Permin na by next year ay aasahan natin na merong ng maglaki at magandang news na ihahatid si Catherine at si Alden Richards. So magantay-antay lang po tayo dahil kung sila nga hindi nagmamadali, how much more tayo pa kaya, di ba? Hello, Kat Den lovers and Kat Den followers. Narito na ang pinaka-latest updates patungkol kay Catherine Bernardo and Alden Richards. OG Diaz, abay narito na ang ating pong nakita or parang point of view with regards sa kanyang mga statement sa issue ng Katniel. Araw, let's talk about this one. Panoorin po natin ang ilan sa mga updates at pinanindigan ni Mr. OG Diaz ang kanyang mga naunang statement patungkol po sa pagkikita di umano ni Mr. Daniel Padilla and Miss Catherine Bernardo. Panoorin natin ito. Nung nagkikis si Daniel Padilla na may dalang flowers, nagkikis na bumbunan ni Catherine Bernardo. Oo, kasi yun ang ipinapalagay nila na yun daw yung eksaktong eksena na kumatok si Daniel Padilla sa dressing room ni Catherine sa Araneta Coliseum. Oo, yun yung sabi mo. Talk. Nakarating na rin kay Mr. OG Diaz ang ilan sa mga videos na trending ngayon sa TikTok na hinihinalang dito binase ang kanyang balita at ang kanyang mga statement patungkol sa Katniel sa pangyayari po sa ABS-CBN Christmas Special. Pero ito po ang sagot niya.
Daniel daw ha. Hindi naman natin alam kung si Daniel nga nagsabi noon. Na okay na sila? Oo, pero we're okay na, pero hindi na para i-divulge ko pa kung ano yung pinag-usapan namin ni Catherine. Sabi ko noon ha. Tapos meron naman nagsabi sa akin isang friend ko. Sabi, totoo yung balita mo. Na? Sino yung source mo? Sabi sa Alin doon? Tuwan-tuwa na ibinalita ni Mr. OG Diaz na tila baga sinasabi niya at kinukumpirma niya na totoo ngang may naganap na pagkikita or pagkatok ni Mr. Daniel Padilla sa dressing room mismo ni Miss Catherine Bernardo. So, ito pa, panoorin pa. Doon. katok sa dressing room para makapag-usap sila. Totoo daw na pinaalis yung love team para makapag-usap sila. Ay, di ba sa isang... Meron lang po ako mga nakitang mga point of view with regards to this. Sinabi ni Mr. OG Diaz, sige po, regardless that Mr. Daniel Padilla is kumatok at pinapasok sa loob mismo ng dressing room ni Miss Catherine Bernardo sa ABS-CBN Christmas Special. So, pagpalagay po natin na talagang nangyari at naganap nga yung mga bagay na yun. At wala naman din po ako nakikitang masama kung naganap nga yun. Kasi well, in fact, nag-usap sila at wala pong nakakaalam kung ano ang totoong pinag-usapan nila, kung ano po yung naging takbo ng usapan nila sa loob ng room. At the same time, wala din naman po ako nakikitang masama kung magiging magkaibigan sila ni Daniel Padilla. At the same time, is hindi pa rin naman po totally umaamin si Catherine at si Alden Richards na talagang sila na nga, 'di ba? At meron pa pong binabanggit doon itong si Mr. OG Diaz na parang talagang kinukumpirma niya at confident siya na totoong nangyari yun dahil wala nga daw na parang nagpo-protesta sa magkabilang panig. Siyempre, unang-una, yun po ay malaking puntos para kay Daniel Padilla, lalo na't meron po siyang panibagong proyekto ngayon. Pero, alam nyo po ba na ngayon, si Mr. Daniel Padilla po kasi is parang, I don't think na meron silang pag-uusap patungkol sa kanilang relasyon dahil si Daniel po ngayon ay nakikipaglandian kay Kayla Estrada. Si Kayla Estrada po ay namataan bangging si Daniel Padilla na nagde-date. Pero hindi po ito lihim dahil sobrang kalat na kalat po ito sa social media. Maaaring nagkausap nga si Mr. Daniel Padilla at saka si Miss Catherine dahil hindi naman po may iwasan na parang alam niyo naman po or knowing Catherine Bernardo, she's a type of a person that she's very forgiving. Hindi po siya mapagtanim ng galit. Sabi niya nga, 'di ba? Hindi niya raw kailangan gamitin or don't use your pain to hurt others. Hindi porket nasaktan siya ay kailangan gumanti siya. Nasaktan din si Daniel. Pero sa mga pagkakataong ito, naniniwala pa rin ako na kahit po nagkausap sila or may komunikasyon sila or whatever, normal lang po yun. Kasi si Miss Catherine naman po ang magde-decide for that. At the same time, hindi naman talaga pwedeng itapon na lang ni Miss Catherine na hindi na sila mag-usap, di sila maging magkaibigan, 'di ba? Kasi ako po masasabi ko talaga na yung mga kung si Catherine Bernardo is magde-decide po siya na makipagbalikan kay Daniel, nagbalikan sila. Yung mga sinusuot niya po ngayon na halos lahat labas, hindi niya ulit magagawa yun kasi parang ikukulong na naman siya sa hawlan nitong si Daniel. Kasi sabi may pagkakonserbatibo daw si Daniel pagdating sa pananamit ni Catherine. And sa mga galawan ni Catherine, minsan nakikita natin na may mga videos ngayon lang naglalabasan na parang hindi gusto ni Daniel minsan yung mga kilos ni Miss Catherine. So, sa tingin po ba ninyo kung kayo po yung nasa posisyon ni Catherine Bernardo, is babalik pa po ba kayo sa isang tao na parang ikinulong kayo sa hawla? Yes, Miss Catherine Bernardo admitted sa kanyang mga interview na talagang hindi niya po pwedeng, hindi niya makakalimutan yung 11 years na relationship niya. But, it doesn't mean na dun po sa kanyang statement na yun is may chance na babalik pa rin siya sa dati or may babalik pa rin siya sa dati niyang karelasyon. So, that's my point of view. If ever nga na nag-uusap sila ni Mr. Daniel Padilla, wala na tayo doon. At the same time, is karapatan naman po ni Catherine at ni Daniel Padilla na magkaroon sila ng peace of mind sa isa't isa. Maaaring yun po ay parang pagod luck, 'di ba? Maaaring ito na po yung kasi moving era na nila yan eh. Kung si Catherine ay hindi pa nakaka-move on, never po niyang papapasukin itong si Daniel din po sa loob ng kanilang dressing room. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below.
Alden Richards, abay may kakaibang ipinakita at ipiniramdam sa kanilang Christmas party special ng Pulang Araw. Ano nga ba ang napansin ng mga netizen? Ang lahat ng yan, but this, ito na no, dahil isa sa mga updates nga kay Miss Catherine ay namataan po siya kasama ng ilang kanyang mga kaibigan na si Dr. Ivy, sa restaurant po ni Miss Judy Ann Santos na Angry Dobo. Kasama niya dito ang ilan sa kanyang mga friends na si Dominic Roque and si Alora Zazam, at ang napapabalita na parang nililigawan ni Mr. Dominic Roque na si Miss Sue Ramirez. So kasabay nito ay nakita natin talagang super bonding po sila dyan. Totoo kaya yung mga bali-balita na parang napag-uusapan na ang bagong projects na gagawin ni Miss Catherine at ni Miss Judy Ann Santos, kaya po namamataan natin silang magkasama. Sabi nga sa caption, nagsama daw yung dalawang Mara, no? Kung saan dun talaga sila totally nakilala ng gusto at nabigyan ng biggest break. Kaya naman talagang very iconic ang kanila pong mga karakter na yun. And of course, syempre si Mr. Alden Richards naman inatagpuan sa Shangri-La Plaza, kung saan kasama niya po itong yung isa sa mga mga leader ng kanyang fan, no, si Mr. Nate Gonzaga. And napag-uusapan din ngayon ang ilan sa mga kaganapan dito po sa Christmas party ng Pulang Araw, kung saan makikita natin kung paano kumilos at kung paano nag-enjoy itong si Mr. Alden Richards dito sa Pulang Araw, kasi last week na po nila na matatapos na po itong teleserye na ito at Christmas party po ng buong team ng Pulang Araw to. Naririto po si Alden Richards syempre bilang bida ng teleserye, si Sanya Lopez nandyan din, Miss Barbie Portesa, David Licauco, itong si Mr. Dennis Trillo at ang ilan sa mga staff and crew. Tapos yung mga karakter na gumanap na batang Eduardo at yung mga bata na nagumanap dito po sa Pulang Araw. So kitang-kita natin that they really enjoyed the night. Pero isa lang po yung napansin natin dito kay Alden Richards na all throughout talagang suot niya po yung kanyang salamin. And talagang alam naman natin kung ano po ang purpose ng salamin na yan. Yan po ay pwedeng makita ng mga kausap mo sa telepono yung mga nangyayari sa'yo. Parang 24 hours updated, no, sa lahat ng mga nangyayari sa'yo sa buhay mo. And isa lang din po napansin ng mga netizen kasi doon po sa upuan parang ang ka-seatmate nila, magkaka-seatmate po si Alden at si Sanya, at si Barbie Portesa, si David, tsaka si Mr. Dennis Trillo. So magkatabi si Sanya tsaka itong si Mr. Alden. May nakapansin kasi na may isang video po na parang ginawa nila na parang pa-games, and then ito po ay hindi ginagawa ni Alden Richards to kay Miss Catherine. Yun yung parang nagkaroon tuloy ng comparison between kung paano po itrato ni Mr. Alden Richards itong si Sanya at dito po kay Catherine. Ito po yung video na yun. Naglaro po sila na parang hinahagis sila mga yung eggs. Ayan. So parang si Sanya Lopez yung nakasapot na basag. So sabi po ng mga netizen dun sa comment section, kung si Catherine daw yung parang may basag na egg dun sa kanyang kamay, matataranta si Tisoy. Pero si Tisoy, tinawanan lang daw itong si Miss Sanya Lopez. So dahil dito nagkaroon tuloy ng comparison kung paano niya i-treat si Miss Sanya at si Miss Catherine. Kasi diba si Mr. Alden Richards ay tinaguri ang tissue boy ni Miss Catherine Bernardo na talagang super alaga siya during the mall shows, diba? Pero ito yung mga bagay na hindi niya ginagawa kay Sanya Lopez. Kahit nga po nagkaroon sila ng mall tour, hindi ko po nakitang ganun kaklingi si Mr. Alden Richards kay Sanya Lopez. Kaya naman medyo ito yung parang patunay na talagang tropa lang talaga ang turingan nitong si Sanya at si Alden Richards. Ngayon, syempre, marami pong mga, alam niyo na, may mga fans kasi na talagang pinagtatambal sila, at hindi lang po yun, dahil wala po silang proyekto next year, dahil ang magkaka-project ay si David Licauco at si Miss Sanya Lopez.
Mami Min, inuurirat ng ilang mga Katniel fans dahil sa pag-like nito kay Alden Richards. And for today's video ito na, no, dahil sa isang matagumpay na fundraising nitong si Mr. Alden Richards kasama ng ilang mga team ni Alden Richards na nagbenta ng ilan sa mga kagamitan nitong si Alden, ay talaga namang naiparating na po dun po sa kanyang AR Foundation ang sinasabing yung pinaka-fund, di ba, para po ipagpatuloy at makadagdag po ito sa pondo po ng kanilang foundation or AR. Pero alam niyo po ba na bukod po dun sa mga ganong positive na vibes, no, meron po kasi nagkakalat na mga negative vibes patungkol dito sa pagbebenta niya ng ilang mga kagamitan niya. Meron kasi nga Alda vlogger, no, Alda vlogger na nagsasabi na nakakalula ang ginawa ni Alden. Grabe naman ang pagmamahal ni Tisoy sa kanyang misis at anak. Gagawin lahat, maprotektahan lang. And then sabi dyan, dito po sa post na to, sinabi niya dito na nagbinenta daw ni Alden Richards ang lahat ng mga ginamit sa movie ng Hello Love Again dahil wala daw hindi raw importante kay Alden Richards lahat niyang yon, pati si Catherine Bernardo. Natatawa lang ako kasi nung chinek ko po yung fundraising live video nila na ipinost ko rin po sa aking channel, wala naman po ako nakita na mga jacket, mga parang mga ginamit ni Mr. Alden Richards dun sa movie. Well, in fact, ang totoong may-ari po nun ay production kasi sila po ang nagpagawa nun. So, paano po nila o bakit po nila sinasabi at pinagkakalat na binenta ni Alden Richards ang ilan sa mga jackets, mga t-shirts na ginamit nila, yung mga parang mga paraphernalia, parang ganun, parang mga souvenir dun po sa nasabing video. So, ganun po kasi pinagkakalat ng mga Delulu fans na Alda at mga ilang Alda vloggers, my God. So, this time, eto na, no, dahil marami po ngayon ang umuurirat dito po kay Mami Min dahil po sa balitang ito. Panoorin natin ito. Nakawatak-watak na nga yung Fancy Catherine sa ni Daniel. Yes. Merong cut din ngayon, di ba? Ang isa pa po sa mga binabash ngayon ng mga taong medyo may kakitiran ng utak at hindi marunong umanawa, si Mami Min. Ang dakilang ina po ni Catherine Bernardo. Ano ang kwento? Naku naman, eto naman kasi ang gagaling talaga ng mga ito eh. Bili mo pati yung pagla-like ni Mama Min. Oo, sa mga post ni Alden, nakikita nila bakit daw pag si Alden na nagpo-post, super like, may heart, pero daw noon na si Daniel Padilla ang karelasyon ng anak niya, never nakatikim ng like. Ano masasabi mo doon? Usap-usapan ngayon itong si Mami Min, pinupulutan po siya ng ilang mga Katniel fans dahil po sa pagpapakita ng suporta nito para kay Alden Richards. Kasi nga naman, may mga post kasi si Alden na kadalasang nakikita natin na kapag pinost ni Alden sa IG or sa social media, ay agad-agad pong ipinopost ni Mami Min na bagay na hindi po ginawa ni Mami Min dito po sa dating karelasyon ni Miss Catherine Bernardo. Kaya parang on behalf of Daniel Padilla, sila yung nagseselos. So, ang sagot naman po ng ilang mga netizen at nitong si Manay Christy Permin at kanyang kasama na syempre po, mothers knows best, no? Sabi niya na alam daw ni Mami Min kung sino yung karapat-dapat para sa anak niya. So, hindi pa man po nagsasalita si Mami Min, no, kung sino na ba talaga ang kanyang choice para kay Catherine, kitang-kita natin yung 100% support niya para kay Tisoy. Kasi, kung matatandaan po ninyo na during the HLA movie, no, talagang walang sawa pong ipinopost ni Mami Min ang mga pictures at kaganapan po sa buhay ni Catherine at ni Alden Richards during the mall tours at talagang suportado niya po yung dalawa. And isa rin sa ikinatuwa ng marami ang isang revelasyon na isa rin sa mga talagang nagustuhan ni Mami Min dito kay Alden Richards sa pagpala pumupunta at bumibisita ito sa bahay nila, lahat ata ng mga tao doon ay pinagpapaalamanan nitong si Alden. Yun po yung malaking pagkakaiba nila ni Daniel. According po dito sa news ni Miss Christy Permin na si Daniel daw ay sorpresa na lang na pumupunta doon sa kanila at dire-diretso sa kanilang bahay. So parang sinasabi nila na sobrang over familiarity na yun ang nangyayari dito sa dating nobyo ni Miss Catherine Bernardo. So kahit naman talaga sino, 'di ba? Iling ka na lang sa mga ganong klase ng attitude. Pero syempre, kahit papano naman, napamahal naman din si Mami Min kay Daniel.
And hindi naman niya pwedeng husgahan si Daniel sa kung ano man yung pagkatao nito kasi hindi naman siya ang magulang nun. So anyways, so yun po yung ilan sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media. Kawawa naman si Mami Min kasi pati siya is binabash na din ng mga Katniel fans na dapat hindi. Kasi Katniel nga, ibig sabihin nandun si Catherine sa Katniel na yun. Kung gusto talaga nila, tanggalin nila yung pangalan ni Catherine para matira na lang si Daniel Padilla. At sila na po yung certified Daniel Padilla supporters na dilulu. Hello Katden lovers and Katden followers, narito na ang pinaka-latest updates patungkol kay Catherine and Alden Richards. Abay mukhang masaya ang magiging Pasko. Of course, ito na pag-usapan natin dahil si Joros Gamboa po ay nagpa-unlock ng isang interview kung saan marami rin siya mga revelation sinabi. He said that third wheel pa rin si Joros Gamboa kina Catherine Bernardo at Alden Richards hanggang sa pagkain. Ibinahagi ni Joros sa kanyang Instagram reel ang isang video kasama sina Catherine at Alden habang ini-enjoy ang wine at steak. Dumating yung bill, sabi niya, sino kaya magbabayad? Patungkol ni Joro sa tila pagtuturoan at pag-iwas silang tatlo kung sino ang bubunot ng pambayad. Samantalang kapansin-pansin naman ang pagiging magkatabi ni Catherine at Alden kaya nagmukhang third wheel si Joros. Kinaaliwan naman ng netizen ang video, si source of income ba? Comment ng isang netizen na pinatutungkulan ay si Alden dahil ito ang description sa kanya ni Kat sa isang interview sa kanila. Source of joy naman daw si Kat para kay Alden. I love this friendship, sabi niya. Joro seems like good company and a friends for these two lovebirds. Sana all, say naman ng isa pa. Magkakasama ang tatlo sa pelikulang Hello Love Goodbye at Hello Love Again sa direksyon ni Direk Cathy Garcia Sampana. So sa mga videos na inilalabas ngayon ni Mr. Joros Gamboa, makikita natin talaga how he supported Catherine and Alden Richards sa lahat ng mga lakad nila sa Canada. Kasi sila talaga yung original na magkakasama dun sa Hello Love Goodbye. Dahil karamihan sa mga cast, hindi na nila nakasama for dito sa part 2 na Hello Love Again. So, eto na, pag-usapan natin to kasi marami pong nagdi-DM, nagpi-PM at nagtatanong kung saan daw ba magpapasko si Mr. Alden. So, sa 24 oras po ay na-interview si Alden Richards sa sinabi niya na magpapasko siya sa Pinas at magbe-birthday siya sa US. No? So, kinatuwan po ito ng ilang mga netizens sapagkat ito po ay nagkukumpirma na possible na magkakaroon ng masayang Pasko si Catherine at Alden Richards together dahil si Alden Richards na rin mismo ang nag-confirm nito. Actually po, yearly, ganyan talaga yung schedule niya. Every year, sa Pilipinas siya nagpapasko so wala naman talaga kasing maihahalin tulad sa Pasko sa Pinas, sabi nga ng isang kanta, diba? And of course, nandito kasi yung parang hinati niya yung sarili niya. And kung matatandaan po niyo or kung magtatanong kayo, possible na magkasama sila sa Christmas, possible po yan. Kasi according naman to Mr. Alden and Catherine Bernardo sa kanilang interview, diba? Tinanong po, kasi nung pumunta sila ng US, parang sabi ni Catherine, di sila makaikot dahil sa mga work, no? And sabi ni Catherine, bibigyan niya daw ng oras kasi si Tisoy babalik ng US to celebrate his birthday. And yun yung pinangahawakan nating lahat na either magkasama sila sa Pasko or magkasama sila sa bagong taon at sabay nilang sasalubungin ang year 2025. Kasi si Alden po talaga, January 2 ang birthday niya at dun po talaga siya nagbe-birthday sa ibang bansa. And then pagpasok ng taong 2025 is pagtapos ng ilang araw na bakasyon niya after ng mga holidays ay babalik agad-agad yan sa Pilipinas. So ano kaya ang aabangan natin dito kay Catherine Bernardo and Alden Richards this coming Christmas and this New Year at of course a special birthday ni Tisoy. Syempre hindi makikalimutan at hindi naman papayag ang isang Catherine Bernardo na hindi niya ma-spend at hindi niya magawang special yung magiging birthday nga ni Tisoy dahil alam naman ni Catherine kung gaano siya inalagaan at kung gaano po talaga siya minamahal nitong si Tisoy, diba? So marami naman talaga nag-confirm niyan na talagang meron ng understanding yung dalawang ito. Pero syempre
sila pa rin talaga ang magde-decide kung kailan nila gustong i-announce or not at all, 'di ba? Parang Julia and Coco Martin lang ang peg. So hayaan na natin sila. Ang importante is masaya yung kanilang relasyon. Kung ano man po yung estado ng kanilang relationship, magkaibigan ba sila, mag-best friend ba sila, magkarelasyon sila. Ang importante is maayos yung kanilang relasyon.